Sa edad na 66, iniwan ako ng anak kong si Daniel na parang hindi kami magkadugo. Sa mga taon na pinalipas ko, sa pagpupuyat, sa bawat pisong pinag-ipunan ko para sa kanyang kinabukasan, sa bawat hapong tinanggap ko ng walang reklamo, isang sulyap lang ang ginugol niya bago niya akong talikuran. Pero hindi niya alam, hindi niya kailanman mauubos ang lakas ng isang inang minsang nag-alay ng buong sarili para sa kanya. At ngayong wala na siya, sa wakas, may pagkakataon akong buuin ang isang mundong hindi umiikot sa pasanin ng pagiging ina na hindi pinapahalagahan. Hindi ako pinanganak para maging bayani. Pero minsan, ang buhay ay hindi nagtatanong kung gusto mo bang maging isa. Itinutulak ka sa apoy at ang tanging magagawa mo ay sumulong. Hindi para sa sarili mo, kundi para sa mga mahal mo. Ako si Lourdes, 66 na taong gulang, ina, balo. At sa mahabang panahon, isa ring alipin ng sariling pagmamahal. Ang pagmamahal na yon ay may pangalan. Daniel. Noong ipinanganak ko si Daniel, ako'y 19. Isang bata rin sa mata ng lipunan. Iniwan ako ng ama niya bago pa man kami makalipat sa inuupahang barong-barong sa Caloocan. Hindi pa ako handa, Lourdes, sabi niya habang nilalagay sa bag ang kakaunti niyang gamit. May pangarap pa ako para sa sarili ko. Ang mga salitang iyon ay parang mga tinik na pumasok sa puso ko. Pero sa halip na tumigil, hinawakan ko ang sanggol sa aking mga bisig at sinabi sa kanya, "Anak, hindi ka kalabisan. Ikaw ang magiging dahilan kung bakit lalaban ako." Sa unang taon pa lang, natuto na akong hindi matulog. Sa umaga, nagtitinda ako ng kakanin sa kalsada. Sa tanghali, naglalaba sa mayamang pamilya sa kabilang barangay. Sa gabi, naglilinis ng opisina sa Quiapo. 3 trabaho, 3 amo. Isang pangarap, mapag-aral si Daniel sa pribadong paaralan. Ayokong matulad ka sa akin, bulong ko gabi-gabi habang pinapatulog ko siya. Hindi kita hahayaang matali sa kahirapan. Madalas akong pagod, hindi lang katawan, pati kaluluwa. Tuwing darating ako sa bahay, ang mga kamay ko'y sugatan dahil sa sabon at bleach. Ang likod ko'y parang lagi nang may dalang sako ng bigas. Pero bawat ngiti ni Daniel sa tuwing iaabot ko ang baon niya, parang himala. Naglalaho ang hapdi at pagod. "Salamat, Nay." Walang kasamang reklamo, walang tanong. Isang yakap lang niya, sapat na. Noong siya'y nag-grade 1, hindi ko makalimutang araw na iyon. Dumalo ako sa kanilang recognition day. Wala akong pambili ng bagong damit, kaya sinuot ko ang lumang blusa na ginagamit ko sa simbahan. Habang nakaupo ako sa sulok ng covered court, tinawag ang pangalan ni Daniel. With honors, tumakbo siya papunta sa akin, suot ang medalya. "Nay, sa iyo ito." Inilagay niya ang medalya sa leeg ko. At doon, pinili kong hindi na mag-asawa muli. May mga nagpakita ng interes. Si Mang Tonyo na biyudo, si Aling Rosa na lagi akong kinukumbida sa pagtitipon ng senior citizens para raw hindi ako malungkot. Pero tinanggihan ko lahat. Ang pamilya ko lang ang kailangan ko. Lagi kong sagot. Si Daniel lang ang kailangan kong pagtuunan. Nang siya'y pumasok sa kolehiyo, ibinenta ko ang natitirang alahas ng aking ina. Ang singsing na minana ko, ang hikaw na tanging alaala ng kabataan ko. "Ito na ang puhunan mo, anak." "Nay, bakit mo ginagawa to? Baka magipit ka," sabi niya. "Hindi bali nang magipit ako. Ang mahalaga, hindi ka malubog sa utang." Nakaraos kami. Hindi ko alam kung paano. Parang ang bawat buwan ay milagro. Pero nakaraos kami. Si Daniel, naging cum laude sa kursong Business Administration. Ako naman, sa araw ng kanyang graduation, bumili ng bagong blouse. Hindi para magpakitang gilas, kundi para ipakita na kahit minsan, nararapat akong maging proud sa sarili ko. Sa larawan ng graduation, magkatabi kami.
Siya, nakasuot ng toga. Ako, hawak ang diploma niya na parang kayamanan. Salamat, Nay. Hindi ko mararating to kung hindi dahil sa'yo. Akala ko, iyon na ang gantimpala ng lahat ng pagsusumikap ko. Nagkamali ako. May mga taong ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Kami ni Daniel, hindi. Sa bawat taon na lumipas, matapos siyang makapagtapos ng kolehiyo, lalo kong naramdaman na hindi pa tapos ang laban. Hindi ko naramdaman ang sinasabing retirement na pinapangarap ng marami. Habang ang ibang kaibigan ko'y nagpapahinga na sa probinsya, ako'y patuloy na naghanap ng paraan para masuportahan pa rin si Daniel. Hindi pa ako pwedeng huminto, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili. Habang kailangan ako ng anak ko, hindi pa tapos ang tungkulin ko. Una, tumulong ako sa kanyang pagbuo ng karera. Nagsimula siyang empleyado sa isang maliit na kumpanya. Mababa ang sahod, madalas siyang mag-text, "Nay, pahiram muna ng 5,000, may kailangan akong bayaran." Sa una, maliit na halaga lang, 5,000, 10,000. Pero habang tumatagal, nagiging 20, 30. Hindi ko alam kung paano, pero natutunan kong humanap ng paraan. Pumapasok ako sa isang bakery tuwing madaling araw para magbenta ng pandesal. Naglalaba ako para sa 3 kapitbahay. Ang mga kamay ko, dating makinis kahit papaano, ngayon ay puro kalyo. Ang likod ko, parang laging may pasan. Pero sa tuwing makikita ko si Daniel, nakasuot ng kanyang office uniform, parang nawawala ang sakit. Nay, nagpapasalamat ako sa lahat ng sakripisyo mo. Konting tiis pa, magtatagumpay din tayo. Dumating ang araw na sinabi niyang may balak siyang magtayo ng maliit na negosyo. Nay, magtitinda ako ng gadget accessories. Malaki ang kita rito ngayon. Nangailangan siya ng puhunan. Walang pag-aalis. Dumaan ang mga buwan. Nakahanap si Daniel ng bagong trabaho. Nagsimula siyang umangat muli. Nakabili siya ng motorsiklo. Na-promote bilang supervisor. Sa isang hapunan, sinabi niya sa akin, "Nay, magpapakasal na kami ni Monica." Sa wakas, napangiti ako. Akala ko, ito na ang simula ng magandang kabanata sa buhay naming mag-ina. Ngunit mali ako. Hindi ko alam, sa likod ng tagumpay niyang iyon, nagsisimula na palang mag-iba ang tingin nila sa akin. Unti-unti akong nagiging hindi ina, kundi pasanin. At sa bawat araw na dumarating, lalong lumalayo ang dating batang niyakap ko habang umiiyak sa unang pagkabigo niya. Ngayon ko naiisip, ang mga tao ng walang pahinga ay hindi pala sukatan ng pagiging mabuting magulang. Dahil kahit ibigay mo ang lahat, kung hindi ka nila pipiliing pahalagahan, mawawala ka rin sa eksena ng sarili mong kwento. Nang araw na ipinakilala ni Daniel si Monica sa akin, may kakaibang saya sa kanyang mga mata. Nay, siya si Monica, ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Ngumiti ako at iniabot ang kamay. Malambing kong sinabi, "Ikaw pala si Monica." Matagal ko nang gustong makilala ang babaeng nagpapasaya sa anak ko. Siya naman, nagpakita ng magalang ng ngiti, pero sa ilalim ng kanyang mga mata, may tila malamig na pagtatasa. Hindi ko iyon pinansin. Baka kabalang. Sa unang mga buwan, naging maayos ang samahan namin. Nagdadala siya ng prutas tuwing dumadalaw sila. Tinutulungan akong magluto. Pero habang lumalalim ang relasyon nila, napansin ko ang unti-unting pagbabago. Si Daniel, na dati laging nagpapayo sa akin ng kanyang mga plano, ngayon ay bihira na kung magkuwento. Kapag tinatanong ko kung kumusta ang trabaho niya, isang maikling mabuti lang ang sagot niya. Isang gabi, habang naghahain ako ng hapunan, napansin ko si Monica na tahimik na nakatingin sa amin habang nag-uusap kami ni Daniel. Maya-maya sinabi niya, "Nay, baka gusto niyo pong pag-isipan na magpahinga na. Hindi niyo na kailangang magtrabaho ng pagod na pagod. Akala ko'y alok ng malasakit."
Pero nang dumaan ang mga linggo, naunawaan ko ang tunay na ibig sabihin. Nais niyang ako'y tumigil hindi para mapahinga, kundi para hindi na ako makaabala sa kanilang binubuong mundo. Nagpasya silang magsama na sa iisang bahay. Sa una, inanyayahan nila akong sumama. Nay, mas mabuti nang magkasama tayo. Pero hindi iyon tunay na alok. Alam ko, may kondisyon iyon. Ako'y tutulong sa bahay, magbabantay sa mga magiging apo, at kung maaari, ang aking pensyon ay maging bahagi ng kanilang gastusin. Tinanggap ko. Hindi dahil sa pero hindi ko pa rin makuhang bumitaw. Sa kabila ng lahat, ina pa rin ako. Sa bawat pagtanggi, sa bawat malamig na tingin, ina pa rin ako. Hanggang kailan? Hanggang kailan ko ba kayang tiisin ang pagiging isang anino sa buhay ng anak kong minsang nagsabing, Nay, balang araw, ako naman ang mag-aalaga sa'yo. Hindi ko alam ang sagot, pero nararamdaman ko, dumarating na ang panahong kailangang harapin ko ang katotohanan. Ang pamilyang inalagaan ko, baka hindi na ako bahagi ng plano nila. Sa bawat araw na lumilipas, parang dahan-dahang lumalamig ang hangin sa loob ng bahay. Hindi ko alam kung ako lang ang nakakaramdam o sadyang pinipiling hindi ito pansinin ng lahat. Sa umaga, ako ang unang nagigising. Nililinis ko ang sala, naghahanda ng almusal. Pero paglabas nila Daniel at Monica mula sa kanilang kwarto, bihira na ang bati. Kung dati may matatamis na, "Good morning, Nay," ngayon, isang tango na lang o kaya'y tahimik na pagupo sa mesa. Minsan, ni hindi na sila kumakain, nagmamadali raw sa trabaho. Kung dati, pagkatapos ng hapunan, ay nagkukwentuhan kami ni Daniel tungkol sa nangyari sa kanyang araw. Ngayon, kapag tinatanong ko kung kumusta ang trabaho niya, sumasagot siya ng isang salita lang, "Mabuti." At tapos, babalik sa pagtingin sa kanyang telepono. Si Monica naman, palaging abala sa pag-scroll sa social media, minsan tatawa mag-isa habang nakatitig sa screen. Hindi ko na sila maabot. Para akong dayuhang nakikitira sa sariling tahanan. Isang gabi, habang nililigpit ko ang mga plato pagkatapos ng hapunan, narinig ko ang mahihinang bulong nila mula sa sala. "Monica," sabi ni Daniel, "hindi ko alam kung paano natin sasabihin sa kanya. Hindi siya makikinig kung basta na lang natin ibabalita. Kailangan nating dahan-dahanin." Sumagot si Monica, "Daniel, hindi tayo makakapagplano ng maayos kung palagi siyang nandito. Alam mong kailangan natin ng espasyo. Hindi tayo makakaipon kung kalahati ng sweldo mo ay napupunta sa utilities na kinokonsumo niya. Hindi siya nakakatulong. Nakadagdag lang siya sa gastos." Nay, nagsimula si Daniel na pagdesisyonan po namin ni Monica na bilhin ang bahay na ito para maayos na ang titulo. Kung nasa pangalan ko na, makakakuha kami ng loan para makapagsimula ng maliit na negosyo. Hindi ko alam kung bakit, pero sa halip na saya, kaba ang naramdaman ko. "Anak," sabi ko, "hindi ko kailangan ng titulo. Basta't kasama ko kayo, sapat na." Ngumiti siya pero ang ngiting iyon, hindi abot hanggang mata. "Hindi na po ito tungkol sa atin, Nay. Kailangan naming maghanda para sa kinabukasan namin. Sa kinabukasan ng magiging anak namin." Ang salitang iyon, magiging anak, parang kutsilyong dahan-dahang bumaon sa dibdib ko. Noon ko lang napagtanto, hindi na ako ang sentro ng mundo nila. Hindi na ako bahagi ng plano. Ako na lang ang nakaraan na dapat isantabi. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Pinagmasdan ko ang kisame ng aking maliit na kwarto. Naaalala ko pa ang bawat pako na ipinukpok ni Daniel noong tinulungan niya akong ipaayos ito 10 taon na ang nakalipas. Ang kwartong iyon ang naging saksi sa lahat ng lungkot, pagod at pangarap ko. At ngayon, sa isang pirma lang, mawawala ang lahat ng iyon. Pero tinanggap ko, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa paniniwalang baka
Baka sa huling pagkakataon, may padama ko pa rin ang pagmamahal ko. Kinabukasan, dinala ko sa kanila ang kahon kung saan nakatago ang titulo ng bahay. Inilagay ko sa mesa. Daniel, kung ito ang makakabuti sa inyo, ibibigay ko. Pero sana, huwag niyo akong pababayaan. Hindi siya sumagot agad. Monica ang unang nagsalita. Salamat, Nay. Makakaasa po kayo. Hindi ko alam kung bakit, pero sa tono ng kanyang boses, parang may malamig na hangin na humaplos sa batok ko. Isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Parang pag-asa na alam mong maaaring magbago sa isang iglap. Pagkaraan ng ilang linggo, naipasa ang titulo sa pangalan ni Daniel. Ginamit nila ito bilang kolateral para sa kanilang plano sa negosyo. Nagbago ang bahay. Pinalitan ang mga lumang kurtina, inayos ang mga dingding, binili ang mga bagong kasangkapan. Sa bawat pagbabago, unti-unti akong nawalan ng lugar. Minsan hindi ko na mahanap ang mga gamit ko. Ang lumang larawan naming mag-ina, tinanggal nila sa sala at inilagay sa bodega. Nay, para moderno ang hitsura, sabi ni Monica. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga plato sa kusina, narinig ko ang bulungan nila. Daniel, baka oras na para pag-isipan natin kung paano natin sasabihin kay Mama Lourdes na hindi na siya pwedeng manatili rito habang nagbabayad tayo ng loan. Hindi na siya bahagi ng bagong plano. Hindi na siya bahagi ng bagong simula. Sa pagkakataong iyon, hindi na ako nagulat. Hindi na rin ako umiyak. Tahimik akong bumalik sa aking kwarto, kinuha ang aking lumang kumot, at muling hinaplos ang larawan naming mag-ina. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa mahabang panahon, tinanong ko ang sarili ko, hindi bilang kailan? Tanong ko, bagamat alam kong ayaw ko nang marinig ang sagot. Sa susunod na buwan, Nay, bibigyan ka namin ng kaunting pera para makahanap ng mauupahan. Hindi ko alam kung paano ko nagawang tumango. Hindi ko alam kung paano ko napigilang umiyak. Pero marahil, nauubos din ang luha ng isang ina kapag sobra nang nasaktan. Kinagabihan, pumasok ako sa aking kwarto. Kinuha ko ang lumang kahon kung saan nakatago ang kaunti kong naipon. Hindi kalakihan, pero sapat siguro para sa ilang buwan ng renta. Pinagmasdan ko rin ang aking mga lumang gamit, ang larawan namin ni Daniel, ang rosaryo ng aking ina, at ang maliit na kumot na tinahi ko noon. Hindi ko alam kung alin ang dadalhin ko. Dahil paano mo dadalhin ang buong buhay mo sa isang maliit na maleta. Sa unang pagkakataon, hindi na galit ang naramdaman ko. Hindi na rin sakit, kundi isang matinding pagkapagod. Pagod sa pagbibigay, pagod sa pag-aasam ng kapalit, at higit sa lahat, pagod sa pag-asa. Hindi ko pa alam kung saan ako pupunta, pero ngayong gabi, alam ko na. Hindi na ako bahagi ng bahay na ito. Hindi na ako bahagi ng kanilang bagong simula. Dumating ang araw ng aking pag-alis. Sa loob ng isang linggo, tahimik akong nag-impake. Walang seremonyas, walang luha mula sa kanila. Parang isa lamang akong kasangkapan na tinatanggal sa bahay upang magbigay daan sa bagong kasangkapan. Ang ilan sa aking mga gamit ay inilagay ko sa 2 lumang maleta. Ang ibang bagay, mga kasuotan, lumang aklat, at ilang alaalang hindi ko na kayang buhatin, iniwan ko na lamang. Para saan pa? Sa bahay na iyon, hindi na rin naman ako bahagi ng kasalukuyan. Hindi rin ako bahagi ng kanilang hinaharap. Nang dumating ang hapon ng aking pag-alis, si Daniel ay nasa trabaho. Si Monica lamang ang nasa bahay, abala sa pag-aayos ng nursery room na dati kong kwarto. Hindi siya tumingin habang binubuhat ko ang aking mga maleta. Hindi siya nagsalita, ni hindi siya nagpaalam. Hindi ko na rin siya kinausap. Wala nang silbi ang salita kung ang mga puso ay sarado na. Lumabas ako ng bahay. Sa bawat hakbang ko, pababa ng hagdan, hindi ko napigilan ang pagluha.
para akong batang napagalitan at ngayon ay nakahanap ng ina. Rosa, nawala na ako ng tahanan. Tinaboy ako ng sarili kong anak. Hindi siya nagsalita. Sa halip, mahigpit niya akong niyakap. Tila pinapawi ang lahat ng sakit na aking naramdaman. Wala kang dapat ipaliwanag. Dito ka muna. Hindi ko hahayaang matulog ka sa lansangan. Pinatuloy niya ako sa maliit niyang silid sa itaas ng karinderya. Doon, habang nakaupo kami at umiinom ng mainit na salabat, isinalaysay ko ang lahat. Mula sa mga sakripisyong ginawa ko kay Daniel hanggang sa pagtaboy nila sa akin. Tahimik lang si Rosa habang nakikinig. Sa dulo, hinawakan niya ang aking kamay. Lourdes, hindi mo kasalanan ang magmahal ng sobra. Pero minsan, ang pagmamahal ay hindi sapat para pigilan ang pagbabago ng puso ng tao. Kinabukasan, nagising ako sa amoy ng bagong lutong sinanghag. Pagbaba ko, nakita ko si Rosa na abala sa kusina. May ilang customer na rin sa karinderya. Lumapit siya sa akin. Lourdes, may ibabahagi ako sa'yo. Noong pumanaw ang asawa ko, iniwan niya sa akin ang hindi ko inaasahang kayamanan. Hindi ko ito ipinagsabi kahit kanino. Hindi malaki para sa mayayaman, pero sapat na para hindi ko kailanganing magtrabaho habang buhay. Nanlaki ang mata ko. Bakit mo sinasabi sa akin, yan? Ngumiti siya. Dahil gusto kong tulungan ka. Hindi ko maaatim na makita kang mag-isa at naghihirap. May bakanting espasyo sa tabi ng karinderya. Noon balak namin ni Bert na gawin itong maliit na tindahan ng mga sari-saring gamit. Pero hindi na natuloy. Kung gusto mo, ikaw ang magpatakbo. Sa ganitong edad natin, Lourdes, hindi tayo huli sa pagbuo ng bagong simula. Napatitig ako sa kanya. Parang hindi ko alam kung maniniwala ba ako o matatakot. Sanay akong nagbibigay. Hindi sanay tumanggap. Rosa, baka mabigat yan para sa'yo. Wala nang mas mabigat pa kaysa sa mawalan ng kaibigan nang hindi ko man lang natulungan. Hayaan mo nga ngayon ko maisakatuparan ang pangarap naming mag-asawa. Ang makatulong sa taong itinuring ko ng kapatid. Napayuko ako. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman kong may liwanag na unti-unting bumabalot sa akin. Sa dilim ng pag-abandona, may isang kamay na nag-abot ng pag-asa. Ang gabing iyon, habang nakahiga ako sa maliit na kama ni Rosa, hindi ko maiwasang ngumiti kahit may luha sa aking mga mata. Marahil, hindi lahat ng pagmamahal ay nauuwi sa pagkabigo. May mga pag-ibig na hindi humihingi ng kapalit. May mga kaibigang hindi sumusuko kahit kailan. At ikalawang kwento. Ang aking apo. Tinuruan ako ng muling magmahal. Matapos akong itaboy ng anak ko, sa edad na 72, itinaboy ako ng sariling anak kong si Leo. Sa mata niya, ako'y pabigat, lumang kabanata na kailangang kalimutan. Ngunit sa gabing iniwan ako sa dilim ng kawalan, isang maliit na kamay ang humawak sa akin. Si Marco, ang apo kong minsang binaliwala, ang siyang nagturo sa akin kung paano muling magmahal. Hindi bilang ina, kundi bilang isang babae na marunong pang mangarap. Simula pa lamang ng aking pagiging ina, alam kong hindi magiging madali ang landas na tatahakin ko. Si Leo, ang aking nag-iisang anak, ang naging sentro ng aking mundo mula pa noong siya'y isinilang. Walang ama na tumulong sa pagpapalaki sa kanya. Iniwan ako ni Ramon nang malaman niyang ako'y nagdadalang tao. Bata pa ako noon, 22 lamang, ngunit sa murang edad ay pinangako ko sa sarili kong hindi ko hahayaang maramdaman ni Leo ang kakulangan. Nagtrabaho ako araw at gabi. Sa umaga, naglalaba ako para sa mga kapitbahay. Sa tanghali, nagtitinda ng kakanin sa palengke. Sa gabi, naglilinis ng opisina. Hindi ko inalintana ang pagod o ang mga matang mapanghusga sa akin.
Ang mahalaga, mabigyan ko si Leo ng magandang kinabukasan. Noong nagsimula siyang mag-aral, ginawa ko ang lahat upang mapabilang siya sa pinakamagandang paaralan sa aming bayan. Kahit anong kayod, kahit anong pagod, tiniis ko. Tuwing uuwi siya, galing eskwela na may dalang medalya, parang nawawala ang lahat ng sakit sa aking katawan. Nay, balang araw, ikaw naman ang papahingahin ko. Iyan ang pangakong paulit-ulit niyang binabanggit tuwing gabi bago kami matulog. Sa bawat ulit na sinasabi niya yon, lalong tumitibay ang loob ko. Lumipas ang mga taon. Si Leo ay lumaki at naging matalino. Nakapagtapos siya ng kolehiyo bilang isang inhinyero. Ako ang pinakamasayang ina sa buong mundo nang makita ko siyang umaakyat sa entablado suot ang kanyang toga. Akala ko noon natupad na ang lahat ng aking pangarap. Ang anak kong pinalaki kong mag-isa ay mayroon ng kakayahang bumuo ng sarili niyang landas. Wala nang hahadlang sa kanyang tagumpay. Hindi nagtagal, nakahanap siya ng trabaho sa isang malaking kumpanya sa Maynila. Sa simula, tuwing sasapit ang katapusan ng linggo, umuuwi siya upang ako'y makasama. Inihahatid niya ako sa palengke, ipinagluluto ng paborito kong tinola, at minsan pa'y dinadala ako sa simbahan para magsimba. Nay, hindi ko kakalimutan ang lahat ng sakripisyo mo. Pero unti-unti, nagbago ang lahat. Nagkaroon siya ng kasintahan, si Rowena, isang maganda at ambisyosang babae. Sa unay natuwa ako. Akala ko makakahanap siya ng katuwang na magmamahal hindi lamang sa kanya, kundi maging sa akin na rin. Ngunit nagkamali ako. Si Rowena ay may ibang pananaw sa buhay. Sa kanyang mga mata, ako'y isang balakid. Isang alaala ng kahirapan na pilit nilang nililimutan. Nang ikasal sila, inalok nila akong tumira sa kanilang bagong bahay. Sa umpisa, natuwa ako. Akala ko'y isang panibagong yugto ng pagsasama naming mag-anak. Ngunit sa paglipas ng mga buwan, naramdaman kong hindi ako tinuring na bisita o pamilya. Isa akong katulong na walang sahod. Ako ang nag-aalaga sa kanilang anak, si Marco. Ako rin ang nagluluto, naglalaba, naglilinis. Kapag nagkukulang ang budget nila, ang maliit kong pensyon ang nagsisilbing sagot. Hindi ko ipinakita ang sakit. Hindi ko ipinakita ang pagod. Sa bawat araw, pinapaalalahanan ko ang sarili ko. Ginawa ko ito dahil mahal ko si Leo. At dahil mahal ko si Marco, ang apo kong minsang naging dahilan ng aking pagngiti kahit sa gitna ng pagod. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, unti-unti akong nagiging isang bagay na lamang sa kanilang bahay. Hindi na ako ina, hindi na ako lola. Isa na lang akong gamit na kailangang nariyan kung kailan sila nangangailangan, ngunit dapat hindi nagsasalita o nagpapahayag ng damdamin. At kahit ganoon, nagtiis ako. Dahil sa puso ko, naniniwala akong ang sakripisyo ay bahagi ng pagmamahal. Hanggang kailan? Hindi ko alam. Basta't kayang tiisin, titiisin ko. Para kay Leo. Para kay Marco. Nang ikasal si Leo kay Rowena, akala ko'y nagbukas ang bagong yugto, hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa akin. Sa simbahan, habang nakatayo ako sa tabi ng altar, pinagmamasdan ko ang aking anak na nooy nakasuot ng itim na Amerikana, habang ang kanyang nobya'y nakaputing gown na tila ipinaglihi sa yelo. Maganda, ngunit malamig. Habang nagsusumpaan sila ng pag-ibig sa isa't isa, pinilit kong huwag pansinin ang malamlam na tingin ni Rowena sa akin. Hindi ko alam noon kung bakit ako nababagabag. Sabi ko sa sarili ko, baka pagod lang siya. Baka ako ang nagkakamali. Pagkatapos ng kasal, inimbitahan nila akong manirahan sa bagong bahay nila. Nay, para hindi na kayo mahirapang mag-isa. Lalong umapaw ang puso ko sa tuwa. Akala ko, hindi lang asawa ang idinadagdag ni Leo sa kanyang buhay, kundi isa ring katuwang na magmamahal sa akin, gaya ng pagmamahal ko sa kanila.
kaya't hindi ako nagdalawang isip. Ipinagbili ko ang maliit kong barong-barong sa probinsya at dinala ang kaunting naipon ko upang makatulong sa bagong simula ng anak ko. Sa unang mga buwan, maganda ang lahat. Tuwing umaga, sabay kaming kumakain ng agahan. Si Rowena, tahimik ngunit magalang. Si Leo, laging nagbibilin na huwag na akong magtrabaho. Nay, magpahinga na po kayo. Kayo na ang pahingahan ko noon. Ngayon, kami naman ni Rowena ang mag-aalaga sa inyo. Napangiti ako noon. Akala ko, totoo ang pangakong iyon. Nang ipinanganak si Marco, ang aking unang apo, lalo akong natuwa. Sa bawat unang hakbang niya, unang salita, at unang tawa, naramdaman kong may bagong sigla ang buhay ko. Ang mga gabing nagpuyat ako noong bata pa si Leo ay parang naulit, ngunit ngayon, hindi na pagod, kundi tuwa ang aking nararamdaman. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti akong naging tagapangalaga, hindi lamang ni Marco, kundi ng buong bahay. Ako ang nagluluto ng agahan, tanghalian, at hapunan. Ako ang naglilinis ng sala, ng mga kwarto, ng banyo. Ako ang naglalaba ng kanilang mga damit. At sa tuwing kukulangin ang pera, ang pensyon ko ang nagiging panakip. Hindi ko iyon inalintana. Ang totoo, masaya akong nakakatulong. Pero napansin ko rin ang pagbabago sa mga mata ni Rowena. Sa simula'y pagod lang, ngunit habang lumilipas ang mga buwan, ang pagod ay naging pagkairita. Sa bawat pagkakamaling nagagawa ko, ang hindi pagsunod sa tamang recipe, ang hindi tamang paglalagay ng tuwalya, ang pagkakalimot sa maliit na bagay, nagiging mabigat na kasalanan sa kanilang mata. Si Leo, abala sa trabaho. Hindi ko siya masisi. Gabi-gabi siyang pagod. Kapag sinasabi ko sa kanya ang mga nararamdaman ko, Nay, baka iniisip niyo lang yan. Mabait si Rowena, baka pagod lang siya, at naniniwala ako. Dahil iyon ang mas madaling paniwalaan kaysa sa aminin na baka nagsisimula ng mabuo ang pader sa pagitan namin. Dumaan ang taon. Si Marco ay nag-aaral na. Sa tuwing siya'y lumalapit sa akin at yumayakap, nararamdaman kong hindi pa ako nawawala. Lola, ikaw po ang pinakamabait. Ikaw po ang superhero ko. Ngunit sa tuwing naririnig ko yon, lalo akong natatakot. Dahil alam kong sa mundong ito, ang mga bayani kadalasan nakakalimutang pahalagahan. At sa tuwing napapansin kong si Rowena ay mas lumalayo at si Leo ay tila hindi na rin nakikinig sa mga hinaing ko, isang tanong ang paulit-ulit kong tinatanong sa sarili ko. Hanggang kailan ako magiging bahagi ng kanilang pamilya? Hanggang kailan ako magiging ina at lola bago nila ako makita bilang pabigat? Akala ko kung mananatili akong tahimik at patuloy na magsasakripisyo, mananatiling buo ang aming pamilya. Ngunit nagkamali ako. Ang pag-ibig na hindi pinapahalagahan ay parang halaman na hindi dinidiligan, unti-unting nalalanta hanggang sa tuluyang mamatay. Nagsimula ang pagbabago sa maliliit na bagay. Ang dating mga hapunan na magkasabay naming pinagsasaluhan, naging kanya-kanyang kain. Si Leo, madalas gabi na kung umuwi. Si Rowena, abala sa cellphone o kaya'y nakikipagkita sa mga kaibigan. Ako na lang at si Marco ang natitirang sabay kumakain. Siya ang nagsasabi, Lola, hintayin po natin sila. Pero sa huli, nauubos ang pagkain na kami lang ang nagsasalo. Minsan, nagluto ako ng paboritong ulam ni Rowena, ginataang hipon. Nang tikman niya, napakunot ang kanyang noo. Nay, sabi niya, baka dapat hindi na kayo masyadong magluto. Hindi na kasi kayo nakakasabay sa panlasa namin. Napahiya ako, hindi dahil sa lasa ng luto ko, kundi dahil sa tono ng kanyang boses. Para akong bata na sinabihan ng pagkakamali. Si Leo, na noon ay nakaupo lang sa sofa, hindi nagsalita. Tila ba hindi niya napansin ang sinabi ng asawa niya? O marahil, pinili niyang hindi pansinin. Sumunod ang usapin tungkol sa pera.
Nay, kailangan nating maghigpit ng sinturon, sabi ni Rowena isang gabi. Malaki ang gastos sa kuryente at tubig. Siguro dapat bawasan natin ang paggamit ng washing machine. Ako na lang ang maglalaba, sabi ko. Wala namang problema sa akin ang maglaba ng kamay. Ngunit hindi iyon ang punto. Sa mga mata nila, ako na ang nagdadagdag ng gastos. Ako na ang pabigat. Ang pinakamasakit ay nang si Marco mismo ay nagsimulang mapansin ang pagbabago. Lola, bakit po hindi kayo nakakasabay sa mga lakad namin? Minsan kasi, nagbabakasyon sila sa Tagaytay, sa Baguio, minsan pa'y sa mga resort. Ako ang naiiwan sa bahay upang magbantay ng mga alagang hayop at halaman. Hindi ko na rin nakikita ang mga larawan nila sa bakasyon. Hindi na ipinapakita sa akin. Parang ayaw nilang ipaalam kung gaano sila kasaya kapag wala ako. Sa gabi, habang nagpapahinga sa aking maliit na kwarto, madalas kong kausapin ang aking sarili. Lourdes, tiisin mo lang. Bahagi ito ng pagiging ina at lola. Siguro pagod lang sila, baka hindi nila sinasadya. Ngunit habang tumatagal, mas nagiging malinaw ang katotohanan. Hindi pagod ang dahilan, kundi ang unti-unting pagkawala ko sa kanilang mundo. Naaalala ko pa noong bata pa si Leo, kapag nagkakasakit siya, ako ang hindi natutulog sa magdamag. Kapag nalulungkot siya, ako ang yumayakap. Ngayon, hindi ko na siya maabot, hindi ko na siya maramdaman. Para akong isang alaalang unti-unti nilang kinakalimutan. Isang retratong nakasabit sa pader pero hindi na pinapansin. Sa tuwing tinatanong ako ni Marco kung bakit hindi na ako sinasama, lagi kong sinasabi, abala lang ang mama at papa mo, anak. Hindi ko kayang sirain ang kanyang inosenteng pagtingin sa kanyang mga magulang. Kahit ako'y nasasaktan, kailangan kong ingatan ang kanyang puso. At sa mga sandaling iyon, unti-unti kong naramdaman na hindi ako basta umaasa sa pagmamahal nila. Umaasa ako na maramdaman kong may halaga pa ako. Ngunit ang halagang iyon ay parang buhangin na dumudulas sa aking mga daliri. Sa bawat araw na lumilipas, lalo akong nagiging dayuhan sa sariling tahanan. Hindi ko namalayan kung kailan nagbago ang papel ko sa bahay. Noon, ako ang ina at lola, pinagpapasiyahan, kinokonsulta, minamahal. Ngayon, ako na lamang ang nagsisindi ng ilaw sa umaga, nagluluto ng almusal na kadalas ay hindi nila kinakain. Naglilinis ng mga kalat na hindi ko naman ako ang gumawa. Isa na lamang akong alalay. Isang tahimik na presensya sa isang bahay na dati tinawag kong tahanan. Sa bawat araw, gumigising ako ng maaga. Nililigpit ang mga laruan ni Marco na iniwan sa sala. Nilalaba ang maruruming damit. Naghahanda ng baon para kay Marco kahit hindi ko na naririnig ang salitang salamat mula kina Leo at Rowena. Kapag nagkakamali ako, nakalimutang isara ang ilaw sa banyo o hindi napunasan ang mesa. Nagiging parang krimen ang pagkukulang ko. Nay, sabi ni Rowena, minsang nagkamali akong gamitin ang mamahaling tuwalya bilang pangpunas sa mesa. Kung hindi na ninyo kaya ang mga gawaing bahay, sabihin nyo lang, maghahanap kami ng ibang katulong. Natigilan ako. Katulong. Sa unang pagkakataon, sinabi niya nang tuwiran ang papel na nakikita nila sa akin. Hindi ko alam kung paano sasagot. Gusto kong magpaliwanag. Gusto kong sabihin na hindi ako katulong. Na ina pa rin ako. Na ako pa rin si Lourdes na nagsakripisyo ng buong buhay para sa kanila. Pero ano pa ang silbi ng paliwanag kung sa kanilang mga mata malinaw na ang desisyon? Si Leo, na naroon nang sinabi iyon ni Rowena, hindi nagsalita. Hindi man lang nagtanggol. Bagkus, tiningnan lang ako at tumalikod. Parang hindi niya nakikita ang hapdi sa mga mata ko. Ang tanging nagpapagaan ng pakiramdam ko ay si Marco. Tuwing gabi, kapag nagpapahinga ako sa maliit kong kwarto, na halos bodega na rin
dahil puno ng mga lumang gamit, dumarating siya. Lola, gusto ko pong matulog dito minsan. Namimiss ko po kayo. Ni hindi alam ni Rowena na sa gabing iyon si Marco ay tahimik na yumakap sa akin at nagsabing, Lola, kung pwede lang, dito na lang po tayo tumira. Tayong dalawa lang. Ang puso ko'y parang nadurog at muling binuo ng kanyang mga salita. Sa kabila ng lahat, may isang munting nilalang na hindi nakakalimot. Sa kanya, hindi ako katulong. Ako pa rin ang kanyang lola. Ako pa rin ang kanyang tagapagtanggol, ang kanyang kaibigan. Ngunit alam kong hindi magtatagal ang mga gabing iyon. Nakikita kong sa bawat araw, lalo akong nawawala ng puwang sa bahay na iyon. Parang bawat sulok ay nagsasabing hindi na ako nararapat manatili. At alam kong darating ang oras na kailangan ko nang harapin ang katotohanan iyon. Ang tanong ko sa sarili ko gabi-gabi, kailan nila sasabihin na oras na para ako'y umalis? At handa ba akong marinig iyon? Dumating ang araw na matagal ko nang kinatatakutan, bagamat sa puso ko'y alam kong hindi na ito maiiwasan. Isang linggo ng umaga, habang nag-aayos ako ng almusal, napansin kong hindi bumaba si Rowena para kumain. Si Leo, tahimik lang na nagkakape sa gilid ng mesa. Ang mga mata niya'y hindi makatingin sa akin. Parang may bigat sa kanyang dibdib na hindi niya maitaas ang tingin. Nay, sabi niya matapos ang ilang minuto ng katahimikan. Kailangan ko po kayong makausap. Tumigil ako sa pag-aayos ng mesa. Ang tono ng kanyang boses ay hindi ko pa narinig noon. Malamig, malayo. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Umupo ako sa harap niya. Naramdaman kong nanginginig ang mga kamay ko. Leo, ano yon, anak? Huminga siya ng malalim. Nay, napag-usapan na po namin ni Rowena. Mahirap pong sabihin ito pero kailangan na po ninyong lumipat. Parang tumigil ang oras. Ang paligid na dati puno ng mga ingay ng kutsara at tinidor, ngayon ay tahimik. Tanging tunog ng tibok ng puso ko ang naririnig ko. Lumipat? Tanong ko, bagamat alam ko na ang sagot. Oo, Nay. Hindi na po kasi talaga nagkakasya ang gastusin. Malaki na rin ang pangangailangan ni Marco. At sabi ni Rowena, hindi na raw tama na kayo'y umaasa pa sa amin. Hindi na raw praktikal. Umaasa. Ako ang nag-aalaga kay Marco. Ako ang gumagawa ng lahat sa bahay. Ako ang nagsakripisyo ng lahat para sa kanilang dalawa. Paano ako naging umaasa? Hindi ko alam kung paano ko nagawang hindi sumigaw. Hindi ko alam kung paano ko napigilang umiyak sa harap nila. Pero alam kong si Rowena na ngayon ay nakatayo sa gilid ng hagdan, tahimik na nakikinig, naghihintay ng sagot ko. Hindi na ako bahagi ng kanilang plano. Ako'y isang suliranin na kailangang tanggalin. Kailan? Tanong ko sa wakas. Mahina ang boses. Parang hindi ako ang nagsalita, kundi ang isang aninong babae na dati may pangalan. Sa susunod na buwan, Nay. Binigyan na rin po namin kayo ng kaunting pera mula sa ipon namin para may panimula po kayo. Kaunting pera, pambayad utang ko, pambili ng pagkain, pambayad renta. Hindi ko na natanong. Hindi ko na rin kayang magsalita pa. Sa gabing iyon, pumasok ako sa aking kwarto at isinara ang pinto. Naupo ako sa gilid ng kama at pinilit huwag tumulo ang luha. Narinig kong bumukas ang pinto. Si Marco. Lola, saan po kayo pupunta? Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Hindi ko masagot. Hindi ko alam. Yumakap siya sa akin ng mahigpit. Lola, ayaw ko pong mawala kayo. Sa yakap ng aking apo, naramdaman ko ang bigat ng desisyon na hindi ko ginawa ngunit kailangang tanggapin. Wala na akong lugar sa tahanan ng anak ko. Ngunit sa puso ng aking apo may puwang pa. At marahil, doon magsisimula ang panibagong yugto ng buhay ko. Dumating ang araw ng aking pag-alis. Sa loob ng isang linggo,
tahimik kong niligpit ang ilang natira kong gamit. Ang lumang larawan namin ni Leo noong siya'y nagtapos ng kolehiyo. Ang maliit na rosaryong ibinigay sa akin ni nanay noong ako'y bata pa. At isang lumang kumot na siya kong kasama sa bawat gabing malamig sa bahay na ito. Hindi marami, hindi mabigat. Ngunit sa puso ko, bawat piraso ay tila isang bahagi ng sarili kong pagkatao. Walang seremonyas, walang paalam, wala ring yakap. Si Rowena ay nasa kusina, abala sa pag-aayos ng bagong dekorasyon. Si Leo nasa trabaho. Si Marco lamang ang nagpaalam. Lola, sabi niya habang lumuluha, gusto ko pong sumama sa inyo. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Anak, hindi maaari. Pero hindi ibig sabihin noon ay iiwan kita. Palagi kang nasa puso ko. Bitbit ang dalawang maliit na bag, lumabas ako ng bahay. Ang pintuang dati bukas para sa akin, ngayon ay marahan kong isinara sa huling pagkakataon. Ang kalye ay tahimik. Ang mga ilaw sa poste ay nagkukumpas sa pag-ihip ng malamig na hangin ng gabi. Ang bawat hakbang ko ay mabigat, hindi dahil sa dala kong gamit, kundi sa bigat ng damdamin. Naglakad ako nang walang tiyak na pupuntahan. Sa bawat pagliko, bawat kantong nilalakaran ko, naiisip ko ang bawat sakripisyong ginawa ko para kay Leo. Ang bawat gabing hindi ako natulog para lang matiyak na hindi siya magugutom. Ang bawat pisong ipinagkait ko sa sarili ko para may matrikula siya. Ang bawat pangarap na isinantabi ko para lang maisulong ang pangarap niya. At ngayon, sa isang iglap, lahat ng iyon ay parang nabura. Wala na akong tahanan, wala na akong papel sa kanilang buhay. Habang naglalakad ako, naramdaman ko ang lamig na hindi kayang takpan ng anumang kumot. Lamig na galing hindi sa hangin, kundi sa katotohanang iniwan ako ng anak kong minahal ko nang higit pa sa sarili ko. Sa kanto ng plaza, naupo ako sa isang lumang bangko. Sa paligid, may ilang mga batang naglalaro, may nagtitinda ng fishball, at may mga matatandang gaya ko na tila nag-iisip din ng malalim. Hindi ko alam kung saan ako tutungo. Walang kamag-anak. Ang mga kaibigan ko'y karamihan ay pumanaw na o nasa malalayong lugar. Napapikit ako. Kung ito na ang huling yugto ng aking buhay, handa na ba ako? Ngunit bago pa ako matuluyan sa pag-iisip ng pagsuko, may marahang kamay na humawak sa balikat ko. Lola? Pagdilat ko, nakita ko si Marco, suot ang kanyang maliit na backpack, humahangos, at may luha sa kanyang pisngi. Lola, hindi ko po kayo hahayaan mag-isa. Sinundan ko po kayo. Pumalag si Mama kanina pero hindi ko po matiis. Kailangan ko po kayo. Niyakap ko siya ng mahigpit. Sa mga oras na yon, naramdaman ko ang init ng pag-asa sa gitna ng lamig ng gabi. Ang anak ko'y naglayo. Pero ang apo ko, ang munting nilalang na minsang itinuring kong kahalili ng pag-asa, ay hindi bumitaw. Sa yakap ni Marco, naunawaan ko. Hindi pa tapos ang laban ko. Hindi pa tapos ang aking kwento. Kung may isang bata na hindi bumitaw, marahil, hindi ko rin kailangang bumitaw. Hindi ko alam kung paano nakalabas si Marco mula sa bahay. Bata pa siya, ngunit sa kanyang mga matay, naroon ang tapang na bihirang makita kahit sa matatanda. Lola, nakita ko po kayo noong naglalakad kayo papalayo. Hindi ko po kayang makita kayong mag-isa. Kaya po nag-impake ako ng mga damit ko. Sinundan ko po kayo kahit sinabi ni Mama na huwag. Niyakap ko siya ng mahigpit. Sa kanyang maliit na balikat, naramdaman ko ang bigat ng kanyang desisyon. Sa edad niyang 7, mas nauunawaan niya ang kahalagahan ng pamilya kaysa sa mga magulang niyang nagtulak sa aming magkahiwalay. Hindi ko alam kung matutuwa ako o magagalit. Hindi ito ligtas para sa kanya. Pero sa pagkakataong iyon, wala na akong lakas para pigilan siya. Isa pa, sa puso ko, alam kong hindi ko rin kaya ang mag-isa. Naglakad kami sa palengke.
hinahanap kung saan kami maaaring makituloy. Tumigil kami sa isang karinderya kung saan may lumang kakilala ako. Si Aling Letty, dati kong kasamahan sa paglalaba. Lourdes? Tanong niya, gulat na gulat. Bakit kasama mo si Marco at daladala ang mga gamit ninyo? Hindi ko na napigilang umiyak. Isinalaysay ko ang nangyari. Ang paglayo ng anak ko. Ang pagpapalayas nila. At ang pagsunod ni Marco. Tumingin si Aling Letty sa amin at walang pag-aalinlangang nagsabi, hindi ko kayang hayaang matulog kayo sa lansangan. Dito muna kayo. May bakanteng silid sa likod ng karinderya. Simpleng kwarto lang, may banig at electric fan. Pero makakatulog kayo ng ligtas. Napayuko ako sa pagkapahiya at pasasalamat. Hindi ko kailanman inakala na darating ang araw na kakailanganin kong umasa sa tulong ng iba. Ngunit ngayon, wala akong ibang pagpipilian. Salamat, Letty. Hindi ko makakalimutan ito. Sa maliit na kwarto, inihiga ko si Marco. Pagod siya sa paglalakad at sa bigat ng mga nangyari. Lola, bulong niya habang nakapikit, huwag po kayong mag-alala. Magtatrabaho po ako balang araw. Bibigyan ko kayo ng mas magandang bahay. Napangiti ako sa kabila ng sakit. Anak, hindi ko kailangan ng malaking bahay. Ang mahalaga, kasama kita. Sa gabing iyon, habang pinagmamasdan ko ang mahimbing na pagtulog ni Marco, napagtanto ko ang isang bagay. Maaaring tinanggihan ako ng sariling anak ko. Maaaring nawala na ako sa papel na dati kong ginampanan. Ngunit sa mata ng aking apo, ako pa rin ang kanyang mundo. Ako pa rin ang kanyang tagapagtanggol. At kung siya'y handang lumaban para sa akin, hindi ko siya bibiguin. Ang kwarto namin, bagamat maliit at walang karangyaan, ay naging bagong simula. Hindi ko alam kung anong naghihintay bukas. Pero malinaw na sa akin, hindi ko hahayaang maranasan ni Marco ang sakit ng pagtanggi na naranasan ko. At sa unang pagkakataon, mula nang ako'y pinalayas, nakatulog akong may pag-asa. Kinabukasan, habang abala ako sa pagtulong kay Aling Letty sa karinderya, nagulat ako nang may tumawag sa aking pangalan. Lourdes, ako ba'y nananaginip? Paglingon ko, nakita ko si Elena, ang matalik kong kaibigan noong kabataan pa ako, bago pa ako nag-asawa, bago pa nagsimula ang mahabang kwento ng mga sakripisyo at pasakit. Si Elena ay tumanda ring kagaya ko, ngunit sa kanyang mga mata, naroon pa rin ang sigla na dati kong nakilala. Niyakap niya ako ng mahigpit, parang nais niyang burahin ang lahat ng sakit na nararamdaman ko. Lourdes, nasaan ka na ba nitong mga nakaraang taon? Hinanap kita noon nang mabalitaan kong umalis ka sa baryo natin. Hindi ko alam kung saan magsisimula ang kwento ko. Napahawak ako sa balikat niya at dahan-dahang sinabi, iniwan ako ng anak ko. Tinulungan niya akong umupo sa isang tabi ng karinderya habang si Marco ay tahimik na nakikinig sa aming usapan. Ikinuwento ko ang lahat. Mula sa mga sakripisyong ginawa ko para kay Leo, sa kanyang unti-unting paglayo, hanggang sa araw na tuluyan akong pinalayas. Hindi ko na napigilang lumuha habang isinasalaysay ko ang sakit at ang katotohanang tinanggap ko ang pagkawalang halaga sa buhay ng anak ko. Ngunit nang dumating ako sa bahagi kung saan si Marco ang nagligtas sa akin, nakita ko ang pagbabago sa ekspresyon ni Elena. Hindi awa, kundi paghanga. Napakabait ng apo mo, Lourdes. Hindi lahat ng bata marunong pang magmahal ng ganyan sa panahon ngayon. Napangiti ako at hinawakan ang kamay ni Marco. Totoo yon. Sa murang edad, naunawaan niya ang tunay na kahulugan ng pamilya, higit pa sa mga nakatatanda. Elena, sabi ko, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ngayon. Wala akong bahay, wala akong kabuhayan. Hindi ko pwedeng umasa kay Letty habang buhay. Tumango si Elena, mabuti at sinabi mo.
May bakanting espasyo sa tabi ng maliit kong tindahan. Plano ko sanang paupahan pero kung gusto mo, maaari nating gawing pwesto para sa paninda mo. Ako ang magpupuhunan. Alam kong hindi mo hihilingin ang tulong ko, pero Lourdes, hindi ko maatim na makita kang nawawala sa sarili mong laban. Natigilan ako. Hindi ako sanay humingi ng tulong. Sa buong buhay ko, ako ang nagbibigay. Ako ang nagsasakripisyo. Ngunit sa pagkakataong ito, malinaw na hindi ko ito kakayanin mag-isa. Kung may isang tao na handang umalalay, bakit ko pa ipagkakait? Elena, maraming salamat. Hindi ko akalaing sa dami ng nawala sa akin, may mga tao pa ring handang tumulong, hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa tunay na pagkakaibigan. Isang yakap ang naging sagot niya. Hindi ka nag-iisa, Lourdes. Noon at ngayon, nandito pa rin ako. At sa sandaling iyon, sa gitna ng karinderyang puno ng mga simpleng tao at ng aking apo na nakatingin sa akin na may pag-asa sa mga mata. Alam kong nagsisimula na ang bagong kabanata ng aking buhay. Isang kabanatang hindi na kontrolado ng mga taong tumalikod sa akin, kundi isang kwento na ako mismo ang magsusulat. Sa tulong ni Elena, nagsimula akong muling buuin ang aking mundo. Ang bakanteng espasyo sa tabi ng kanyang tindahan ay maliit lamang. Dating bodega na ngayon ay nagmistulang hulmahan ng bagong pag-asa. Ang mga pader ay may bitak, ang sahig ay lumang semento, at ang bubong ay may tagas kapag umuulan. Ngunit para sa akin at kay Marco, ito na ang aming bagong tahanan. Sa unang araw ng paglilinis, si Marco ang naunang kumuha ng walis. Lola, ako po ang magwawalis. Kayo po ang mag-aayos ng mga gamit. Nakangiti siyang parang hindi iniinda ang bigat ng pinagdaanan namin. Sa kanyang musmus na isipan, ang kwarto ay hindi isang sulok ng kawalan, kundi isang kastilyong muli naming bubuuin. Tinulungan kami ni Elena na maglagay ng lumang kurtina na nagsilbing pinto. Nagdala siya ng lumang mesa at 2 plastik na upuan. Sa isang sulok, inilatag namin ang banig kung saan kami matutulog ni Marco. Hindi ito marangya, wala ring kaginhawahan. Ngunit bawat piraso, bawat bagay na inilagay namin sa maliit na espasyo ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Habang inaayos namin ang lugar, hindi ko maiwasang mapaisip. Dati, sa bahay ni Leo at Rowena, kumpleto ang lahat ng kagamitan. May aircon, malalambot na kama, magagarang muebles. Ngunit sa kabila ng karangyaan, naroon ang lamig ng pagtanggi at paglimot. Ngayon, sa simpleng kwarto, nararamdaman ko ang init ng pagmamahalan naming maglola. Wala nang ibang kailangan. Minsang gabi, habang nagpapahinga kami ni Marco, narinig ko siyang bulong. Lola, hindi po ba kayo nalulungkot? Hindi ko alam kung paano sasagutin. Nalulungkot ako. Oo. Ngunit higit sa lahat, nakadarama ako ng pag-asa. Anak, nalulungkot ako dahil iniwan tayo. Pero masaya ako dahil hindi tayo bumitaw sa isa't isa. Niyakap niya ako. Lola, balang araw, bibigyan ko kayo ng malaking bahay. Hindi ko na hahayaang may magpalaya sa inyo. Napaluha ako, hindi sa lungkot, kundi sa tuwa. Sa kanyang murang edad, naunawaan niya ang kahalagahan ng katatagan, ng pagmamahal, ng tunay na pamilya. Hindi sa laki ng bahay, nasusukat ang halaga ng tahanan, kundi sa init ng pagmamahalan ng mga naninirahan dito. Sa sumunod na mga araw, tulong-tulong naming inayos ang espasyo. Sa umaga, tinutulungan ko si Elena sa kanyang tindahan. Sa hapon, nagtitinda kami ni Marco ng mga kakanin sa tapat ng aming munting tahanan. Hindi kalakihan ang kita, ngunit sapat para sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Minsan dumadaan sa kalye si Rowena. Hindi niya ako pinapansin. Minsan kasama niya si Leo, nakayuko, parang ayaw akong makitang naroon. Hindi ko na sila hinabol. Hindi ko na sila tinawag.
Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa wakas, naunawaan ko na ang mga taong hindi marunong magpahalaga ay hindi na dapat habulin pa. Ang aking bagong tahanan ay hindi gawa sa matibay na semento o magarang kagamitan. Ginawa ito mula sa pag-ibig, pagtitiis at pag-asa. At higit sa lahat, ito'y pinatatag ng paninindigang hindi na kailanman magpapababa ng sarili para lang manatili sa buhay ng mga taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan. Habang patuloy kaming naninirahan sa aming munting espasyo, napagtanto kong hindi sapat na umasa lamang kami sa kita mula sa pagtulong ko sa tindahan ni Elena. Kailangan kong gumawa ng paraan upang maitaguyod si Marco at ang aming pang-araw-araw na gastusin. Sa mga taon ng aking pagiging ina at lola, nasanay akong maghanap ng solusyon kahit sa gitna ng kawalan. Isang hapon, habang nakaupo kami ni Marco sa harap ng aming kwarto, tinanong ko siya, "Anak, ano sa tingin mo kung magtayo tayo ng maliit na negosyo?" Nagliwanag ang kanyang mga mata. "Lola, anong klaseng negosyo?" Napatingin ako sa mga bata sa kalsada na naglalaro. Napansin kong marami sa kanila ang bumibili ng candy at merienda sa malalayong tindahan. Doon ko naisip ang ideya. Magtitinda tayo ng kakanin at candy. Maliit lang sa simula. Maaari tayong magsimula bukas. Agad kaming nagtungo kay Elena at ipinaliwanag ko ang aking plano. Hindi siya nagatubiling tumulong. Binigyan niya ako ng paunang puhunan, hindi malaking halaga, ngunit sapat na para makabili ng sangkap sa paggawa ng kakanin at ilang kahon ng candy. Kinabukasan, maaga kaming nagising ni Marco. Sa tulong ng lumang kawali at kaldero ni Elena, nagluto kami ng puto, kutsinta at bibingka. Si Marco naman ang naglagay ng mga candy sa mga garapon na hiniram namin mula sa tindahan ni Elena. Sa harap ng aming maliit na tahanan, inilatag namin ang isang mesa na gawa sa kahoy na dati gamit sa karinderya. Nang magbukas kami ng 7:00 ng umaga, hindi ko inaasahan ang dami ng batang bumili. Ang ilan sa kanila'y mga anak ng mga kapitbahay. Ang iba na may mga naglalakad na estudyante. "Lola Lourdes, magkano po ang puto?" tanong ng isa. "10 piso lang, anak," sagot ko. Nagningning ang mga mata ng bata at bumili agad. Sa loob lamang ng ilang oras, halos maubos ang paninda namin. Napangiti ako kay Marco. "Kita mo, anak? Kaya natin ito." Sa hapon, bumili pa kami ng dagdag na sangkap. Sa paglipas ng mga araw, nadagdagan ang aming mga produkto. Nagbenta rin kami ng saging na turon, banana Q at palamig. Hindi kalakihan ang kinikita, ngunit sapat na upang hindi na kami umasa sa tulong ng iba. Si Marco, kahit bata pa, ay naging masigasig na katuwang. Siya ang nagsisilbing tagapagbantay ng paninda tuwing pupunta ako sa palengke upang bumili ng sangkap. Minsan, siya rin ang tagasingil. "Lola, ang galing natin." Bulong niya minsan habang binibilang ang kita. "Dati, nagtitinda lang tayo ng pag-asa. Ngayon, tunay na tayong negosyante." Sa gabi, bago matulog, madalas naming pinag-uusapan ang mga susunod naming plano. "Lola, balang araw, gagawa tayo ng malaking tindahan. Tatawagin natin itong tindahan ni Lola at Marco." Tataas ang kilay ko at ngingiti. "Aba, mukhang malayo ang mararating natin, anak." Sa mga oras na yon, nararamdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi nadama. Hindi lamang pag-asa, kundi pagmamataas sa sarili. Sa wakas, hindi na ako nakikita bilang pabigat o isang taong dapat kaawaan. Isa akong babae na muling bumangon at nagsimula muli. Hindi dahil pinilit ako ng iba, kundi dahil pinili kong hindi magpatalo. At higit sa lahat, nakita ko ang pagmamahal na hindi ko kailanman naranasan kay Leo at Rowena. Hindi ko ito hiningi kay Marco. Siya mismo ang nagbigay. Sa murang edad, ipinakita niya kung paano mahalin nang walang hinihinging kapalit.
Sa bawat pagbilang namin ng kita, sa bawat ngiti ng mga batang suki namin, sa bawat pagod na gabi, alam kong nagsisimula na kaming bumuo ng hindi lang negosyo, kundi ng bagong buhay. Buhay na hindi na kontrolado ng nakaraan, kundi ng bagong pag-asa at pag-ibig. Sa paglipas ng mga linggo, lalong sumigla ang aming maliit na negosyo. Ang dating ilang garapon ng candy at ilang bandehado ng kakanin ngayon ay nadagdagan na ng sari-saring paninda. May mga bagong produkto kaming binili mula sa palengke: itlog, bigas, gatas, sabon, at school supplies para sa mga batang suki. Hindi ko inakalang ganito kabilis lalaki ang aming munting tindahan. Si Marco, sa murang edad niya, ay nagpakitang gilas sa pag-aasikaso ng mga customer. Madalas, siya ang sumasalubong sa mga bata at nag-aabot ng sukli. "Lola," sabi niya minsan, habang abala siya sa pag-aayos ng mga candy, "balang araw gagawa tayo ng malaking signage." Tindahan ni Lola at Marco, bili na. Napatawa ako, hindi lamang sa kanyang sigasig, kundi sa kanyang determinasyong mapalago pa ang aming pinaghirapan. Dahil sa lumalaking negosyo, nakilala kami sa barangay. Si Kapitan mismo ay lumapit isang araw. "Lourdes, baka gusto mong magbukas ng maliit na pwesto sa barangay market. Naghahanap kami ng mga tindera na maaasahan. Isa kang magandang halimbawa sa lahat dito." Naluluha ako sa kanyang sinabi. Hindi ko inaasahan na mula sa pagiging isang inang itinaboy, ngayon ay tinitingala na bilang huwaran. Sa bawat araw, dumadami ang aming suki. May mga estudyante, mga nanay, at pati matatanda. Ang ilan sa kanila ay nagkukuwento ng sarili nilang mga pagsubok sa buhay. "Nay Lourdes," sabi ng isang nanay na si Aling Grace, "hindi niyo alam kung gaano kayo nakakapagbigay ng pag-asa. Akala ko noon, kapag iniwan ka ng pamilya, tapos na ang mundo. Pero nakita ko kayo, lumaban. Ngayon, sumusubok na rin akong magbenta kahit konti." Napangiti ako. Hindi ko akalain na ang simpleng tindahan namin ay nagiging simbolo ng pagbangon, hindi lang para sa amin, kundi para rin sa iba. Isang hapon, habang abala kami sa pag-aayos ng bagong dating na paninda, napansin kong maraming customer ang pumipila. Napalingon ako kay Marco. "Lola, sikat na po tayo." Hindi ko mapigilang mapaluha habang pinagmamasdan siya. Ang batang minsang itinuring kong dahilan kung bakit kailangan kong magpatuloy, ngayon ay katuwang ko na sa pag-abot ng tagumpay. Sa gabi, bago kami matulog, nakahiga kaming dalawa sa aming banig. "Lola, balang araw, bibili tayo ng sarili nating bahay. Hindi na tayo titira sa likod ng tindahan." Niyakap ko siya. Hindi ko sinabi pero sa puso ko, kahit saan tayo mapunta, basta magkasama tayo, iyon na ang tahanan. Sa wakas, nararamdaman kong bumubuo kami, hindi lang ng negosyo, kundi ng bagong pamilya. Isang pamilya na hindi nakabatay sa dugo, kundi sa pagmamahal, respeto, at pagtutulungan. Ang dating ina at lola na itinuring na pabigat, ngayon ay naging inspirasyon. At ang batang minsang akala ko'y maaagaw ng paglimot, siya pa pala ang magdadala sa akin sa bagong yugto ng buhay. Yugto ng tagumpay, pagmamahal, at muling pag-asa. Sa bawat araw na lumilipas, hindi lamang ang tindahan ang lumalago, kundi pati ang pag-unawa ni Marco sa kahulugan ng paghihirap at tagumpay. Sa murang edad, natutunan niya ang mga aral na madalas nalilimutan ng matatanda, na ang pag-unlad ay hindi lamang sukatan ng yaman, kundi ng tibay ng loob at malasakit sa kapwa. Isang umaga, habang inaayos namin ang mga bagong dating na paninda, napansin ko si Marco na matamang nagmamasid sa mga estudyanteng bumibili. "Lola," sabi niya, "bakit po kaya may mga batang hindi bumibili kahit may baon sila?" Napatingin ako sa direksyon ng tinutukoy niya. Nakita ko ang dalawang batang lalaki na nakatingin lamang sa mga candy at kakanin.
pero hindi bumibili. Napabuntong hininga ako. Anak, baka nag-iipon sila ng baon para sa ibang kailangan nila o baka kulang ang pera. Lumapit si Marco sa akin. Lola, pwede po ba silang bigyan ng libreng merienda? Hindi ko na kailangan ng bagong laruan ngayong buwan. Sa halip, gamitin natin ang bahagi ng kinita natin para sa kanila. Napangiti ako at napaluha ng bahagya. Sa murang edad, mas nauunawaan niya ang halaga ng pagbibigay kaysa sa marami. Simula noon, tuwing hapon, naglalaan kami ng maliit na bahagi ng aming kita para sa mga batang hindi kayang bumili. Hindi namin ito ipinapaalam sa lahat. Simple lang ang patakaran ni Marco. Lola, hindi natin kailangang ipagyabang ang pagtulong. Ang mahalaga, hindi nakakaramdam ng gutom ang ibang bata. Sa gitna ng lumalaking negosyo, natuto si Marco ng mahahalagang aral. Kapag minsan ay hindi mabenta ang tindahan dahil sa masamang panahon, hindi siya nagrereklamo. Lola, sabi niya, ganito pala ang negosyo, hindi laging panalo. Ngunit ang mahalaga, hindi tayo sumusuko. May pagkakataon ring nagkaroon ng malakas na bagyo. Nasira ang bubong ng aming tindahan at nabasa ang ilang paninda. Hindi ko alam kung saan kukuha ng puhunan para makapagpatuloy. Ngunit bago pa ako mawalan ng pag-asa, lumapit sa amin ang ilang kapitbahay. Nay Lourdes, marami kayong natulungan. Ngayon, kami naman ang tutulong sa inyo. Nagambagan sila para sa pagkumpuni ng bubong at pagbili ng bagong paninda. Sa tulong ng komunidad, nakabangon kami agad. Hindi lang negosyo ang aming binuo, kundi tiwala at malasakit ng buong barangay. Sa mga panahong iyon, nakita kong ang batang minsang iyakin at takot maiwan ay naging isang matapang at maunawaing batang lalaki. Hindi niya nakalimutan ang sakit ng paglayo ng kanyang mga magulang, ngunit hindi rin siya nagtanim ng galit. Lola, sabi niya, minsan habang naglalakad kami pauwi, siguro kung hindi tayo itinaboy, hindi natin mararanasan ang ganitong tagumpay at hindi natin makikilala ang mga tunay na taong nagmamahal sa atin. Tama siya. Sa sakit ng pagkakait, natutunan naming magbigay. Sa lungkot ng pag-iisa, natutunan naming magbuo ng bagong pamilya. Sa bawat hakbang na ginawa namin, hindi lang negosyo ang aming itinayo, kundi ang matibay na pundasyon ng pag-asa at pagmamahalan. At habang pinagmamasdan ko si Marco, na ngayon ay mas malaki na kaysa noong una kaming napalayas, alam kong hindi lang ako nagturo sa kanya kung paano magmahal at magsakripisyo. Siya rin ang nagturo sa akin kung paano muling magtiwala at maniwala sa sarili. Isang maaliwalas na umaga, habang abala kami ni Marco sa pag-aayos ng bagong dating na school supplies, bahagi ng pagpapalawak ng aming tindahan para sa darating na pasukan, isang pamilyar na tinig ang tumawag sa aking pangalan. Lourdes. Napatigil ako sa paglalagay ng mga notebook sa estante. Ang boses na yon, kahit ilang taon nang hindi ko naririnig, ay hindi ko malilimutan. Paglingon ko, nakita ko si Leo. Nakayuko siya, tila walang lakas ng loob na tumingin sa aking mga mata. Sa tabi niya, si Rowena, maputla at halatang payat na kumpara sa dati. Si Marco, na nakatayo sa gilid ko, kumapit sa aking kamay. Lola, bulong niya, gusto niyo po ba silang kausapin? Huminga ako ng malalim. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Galit? Lungkot? Takot? Ngunit sa halip, katahimikan ang bumalot sa aking puso. Hindi na ako ang inang nagmamakaawa noon. Ako na ngayon ang inang natutong tumayo at magmahal para sa sarili at sa apo kong si Marco. Lumapit si Leo at sa unang pagkakataon, tumingin siya sa akin. Nay, patawad. Napabuntong hininga siya. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Pagkatapos po kayong paalisin noon, akala namin ni Rowena, magiging maayos ang lahat. Na kapag wala na po kayo, gagaan ang buhay namin. Ngunit hindi nangyari iyon.
nalugi ang negosyo, nawalan ako ng trabaho, nagkasakit si Rowena at si Marco. Nang malaman naming kasama niyo siya, hindi namin nagawang kunin siya pabalik. Hindi namin kayang humarap sa kanya. Hindi namin kayang humarap sa inyo. Nakita ko ang pagluha sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi ko naisip na makikita ko pang muli. Patawad, Nay. Hindi ko nahihilingin na ibalik ninyo kami sa buhay ninyo. Gusto ko lang makita si Marco. Gusto ko lang malaman kung kaya niya kaming patawarin. Si Rowena ay tahimik lamang sa tabi niya, humahawak sa braso ng asawa niyang minsan kong inalagaan mula sa pagkabata. Tumango ako. Hindi ako magsisinungaling. Nasaktan ako. Sobra. Hindi ko malilimutan ang sakit ng mga salitang binitiwan nila noon, ang lamig ng pagtanggi, ang bigat ng pagpapalayas. Ngunit hindi rin ko makakalimutan ang naging aral ng mga nangyari, na ang tunay na pagmamahal ay hindi sa pagsunod lamang, kundi sa pagtanggap at pagpapalaya. Tumingin ako kay Marco. Anak, ikaw ang dapat magdesisyon. Hindi ko kailangang sabihin kung ano ang naramdaman ko. Siya na ang nakakaalam ng buong kwento. Ang batang minsan ay sumunod sa akin sa dilim ng kawalan, ngayon ay batang lalaki nang marunong magpasya. Humakbang siya palapit sa kanyang ama. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagtago. Tinitigan niya si Leo. Papa, hindi ko kayo kinamuhian, pero hindi ko rin makakalimutang iniwan niyo kami. Hindi ko alam kung kailan ko kayo mapapatawad. Pero salamat sa pagbalik niyo. Tumingin siya kay Rowena. Mama, sana po gumaling kayo. Hindi ko kayo gustong masaktan. Pero mahal ko si Lola at dito po ako mananatili. Hindi po dahil sa galit. Dahil dito ko naramdaman kung paano maging pamilya. Napaluha si Leo at Rowena. Hindi sila lumapit pa. Hindi sila nakiusap. Marahil, alam nilang tapos na ang bahagi nila sa mundong binuo namin ni Marco. Ngunit sa pagbabalik nila, dala nila ang katotohanang minsang itinanggi nila na ang pagmamahal, kapag itinapon, mahirap nang maibalik sa dating anyo. Sa huling pagkakataon, tinapik ko ang balikat ni Leo. Anak, patawad rin. Patawad kung minsay hinayaan kong pag-aanin ko ang bigat ng inyong pagkukulang. Marahil, kailangan ko ring tanggapin na ang pagmamahal ko ay hindi sapat noon. Ngunit ngayon, sapat na ang pagmamahal na natutunan kong ibigay sa sarili ko at kay Marco. Tumango si Leo. Salamat, Nay. Kung hindi man ngayon, balang araw, sana'y matutunan mo rin kaming patawarin. Umalis sila ng walang dala kundi pag-asa. Pag-asang sa paglipas ng panahon, ang sugat ng nakaraan ay unti-unting gagaling. Hindi para kalimutan, kundi para maalala kung gaano katatag ang isang pusong nasaktan ngunit nagmahal pa rin. Matapos ang muling pagkikita namin ni Leo at Rowena, parang gumaan ang hangin sa paligid. Wala nang matinding galit o hinanakit sa puso ko. Ang natira na lamang ay isang malalim na pag-unawa na hindi lahat ng sugat ay kailangang gamutin. Ang iba, kailangan lang tanggapin bilang bahagi ng kung sino tayo ngayon. Sa mga sumunod na araw, hindi na bumalik sina Leo at Rowena. Hindi dahil sa pagtalikod, kundi dahil marahil nauunawaan na nila na ang paghilom ay nangangailangan ng espasyo. Hindi ko na rin sila hinanap. Hindi dahil sa paglimot, kundi dahil natutunan kong hindi lahat ng relasyon ay kailangang ibalik sa dati. Ang iba, kailangang palayain upang makapagsimula ng bagong kabanata. Sa tuwing tinatanong ako ni Marco kung kailan niya muling makikita ang kanyang mga magulang, sinasagot ko siya ng may pag-aasikaso. Anak, kapag handa na ang panahon, hindi natin kailangang pilitin ang mga bagay. Ang mahalaga, hindi tayo nagtatanim ng galit. Sa murang edad, naunawaan niya ang ibig kong sabihin. Patuloy naming pinatatag ang aming negosyo. Sa tulong ni Elena
at ng iba pang kaibigan sa barangay, nakapagtayo kami ng mas malaking pwesto sa market. Nagdagdag kami ng paninda, hindi lang pagkain, kundi school supplies, simpleng laruan, at gamit sa bahay. Ang tindahan ni Lola at Marco ay hindi lamang tindahan, kundi naging lugar kung saan ang mga tao'y hindi lamang bumibili, kundi nakakaranas ng pag-asa. Isang araw, lumapit sa akin si Kapitan. Lourdes, may bagong programa ang barangay para sa mga kababaihang nagtagumpay sa kabila ng pagsubok. Nominado ka bilang huwaran ng buong barangay. Napaluha ako. Hindi ko kailanman inakala na ang babaeng minsang itinuring na pabigat ay magiging inspirasyon. Sa gabi, habang nakahiga kami ni Marco, tinanong niya ako, "Lola, handa na po ba kayong patawarin sila Papa?" Huminga ako ng malalim. "Anak, matagal ko na silang pinatawad. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kailangan nating ibalik ang lahat sa dati. Minsan, ang pagpapatawad ay ang pagbitaw sa bigat ng nakaraan at ang pagpili ng kapayapaan para sa sarili." Tumango siya, hinawakan ang aking kamay. "Lola, balang araw, gagawin ko rin yan kung sakaling may magkasala sa akin. Hindi ko hahayaang maging mabigat ang puso ko." Napangiti ako. Sa batang ito, nakita ko ang bunga ng lahat ng sakit, sakripisyo, at pagbangon. Hindi ko na kailangang hintayin ang pagbalik ng mga nawala upang maramdaman ang tagumpay. Nasa harapan ko na isang batang marunong magmahal, umunawa, at magpatawad. At sa wakas, tinanggap ko ang isang katotohanan. Ang buhay ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng kumpletong pamilya, kundi sa pagbuo ng bagong mundo, kasama ang mga taong pinili kang mahalin. Dumaan ang mga taon at ang tindahan na minsang maliit at puno ng pangamba, ngayon naging bahagi na ng komunidad. Hindi na lamang ito pamilihan. Isa na itong simbolo ng pagbangon, ng lakas ng loob, at ng pag-ibig na hindi sumusuko kahit gaano kahirap ang pinagdaanan. Si Marco, na dati batang humahawak sa garapon ng candy, ngayon ay binatilyo na. Siya ang katuwang ko hindi lamang sa negosyo, kundi sa paghubog ng bagong yugto ng aming buhay. Sa bawat pagbenta, sa bawat pakikipag-usap sa mga suki, ipinapasa ko sa kanya ang mga aral na natutunan ko hindi lamang mula sa tagumpay, kundi, higit sa lahat, mula sa kabiguan. "Lola," sabi niya, "minsan habang inaayos namin ang bagong dating na paninda, hindi ko po makakalimutan ang lahat ng ginawa ninyo para sa akin. Hindi ko man po maibalik lahat, pero ipapangako ko, gagawin ko ang lahat para mapagmalaki niyo ako." Napaluha ako. "Anak, hindi mo kailangang ibalik ang kahit ano. Sa pagmamahal na ibinigay mo sa akin noong mga panahong itinaboy tayo ng mundo, doon ko napatunayan na hindi ako nabigo bilang ina at bilang lola. Sa barangay, naging tagapayo ako ng mga kababaihang nakaranas ng parehong kwento. Mga inang itinaboy, mga lolang iniwan, mga babaeng minsang nakalimutan ng kanilang pamilya. Hindi ko sila tinuruan kung paano bumawi sa sakit, kundi kung paano muling mahalin ang sarili. Sa isang seminar na inorganisa ng barangay, inimbitahan akong magsalita. Hindi ako sanay magsalita sa harap ng marami. Ngunit sa pagkakataong iyon, alam kong kailangan kong ibahagi ang aking kwento. Tumayo ako sa entablado, hawak ang larawan namin ni Marco noong maliit pa siya. "Ako si Lourdes," panimula ko. "Isang inang minsang iniwan, isang lolang minsang tinuring na pabigat. Ngunit ngayon, ako'y isang babae na natutong mahalin muli. Hindi lamang ang aking anak at apo, kundi ang sarili ko." Tahimik ang lahat, maraming umiiyak, may mga tumango, may mga naghawakan ng kamay. Ang pag-ibig na ibinibigay natin, hindi laging nauunawaan o pinapahalagahan ng mga pinipili nating mahalin. Minsan, kailangan nating bumitaw, hindi dahil sumuko tayo,
kundi dahil pinili nating alagaan ang ating sarili. Ang pag-ibig ay hindi sakripisyo lamang. Isa rin itong paninindigan. Pagbaba ko ng entablado, sinalubong ako ni Marco. Hinawakan niya ang kamay ko at mahinang bulong, "Lola, kayo ang superhero ko." Ngumiti ako, ngunit hindi katulad ng dati. Ngayon, ang ngiti kong iyon ay hindi ng ngiting pilit. Isa itong ngiti ng isang babaeng napagod, nasaktan, ngunit hindi nagpagapi. At sa ilalim ng liwanag ng araw na yon, sa harap ng komunidad na minsang naging saksi ng aking pagkatalo, ngayon sila'y saksi na ng aking tagumpay. Ang ina at lolang itinuring na wala ng halaga, ngayon naging ilaw ng bagong henerasyon. Isang kwento ng muling pagbangon, pagbitaw, at pagmamahal sa sarili. Wakas,